Kapag sinabing Arabic food, syempre ang unang papasok sa atin ay ang chicken biryani. So tara, gawa tayo. So una, yan, igigisa lang natin tong mga sibuyas at long malalaking sibuyas ang gamit ko. Golden brown lang natin sila, ganyan. Kapag na-golden brown na, ilagay na natin ang garlic at ginger paste. Ayan, kapag ganyan, nahalo-halo muna sila, ilagay na po natin ang chicken na ginayat natin. So parang adobo kat lang po yung pagkagawa ko dyan. Ayan, halu-haluin mo lang yan dyan hanggang sa maigisa po sila sa sandamakmak na kasibuyasan. At kapag ganyan na po, lumabas na yung kanyang mantika, ilalagay ko na po yung biryani powdered masala. Ayan. I-mekos-mekos mo lang yan hanggang sa ma-absorb po ng ating manok. So kapag ganyan na po siya, ilagay na po natin yung mga fresh tomatoes. Ayan, mga 2 malalaking kamatis din po ang gamit ko dyan. Hayaan po natin lumabas ang kaluluwa ng kamatis. Ayan, takpan po natin siguro na mga 3 minutes in low heat fire. Kapag ganyan na po siya, pwede na po nating ilagay ang yogurt. So, 2 yogurt po ang gamit ko dyan kasi 2 manok din po ang ginamit ko. Ayan, pagkatapos imekos-mekos lang natin hanggang sa ma-absorb po ang yogurt ng manok. Charot. Ayan, kapag ganyan na po siya, ilalagay po natin yung coriander leaves at ang mint leaves. Ayan. So, dito, mabilis ang mga ingredients lang niya kasi andito. So, sa Pilipinas, medyo may hirapan tayo. Kadalasan online po natin yung mabibili yung mga ganyang sangkap. So, ayan, imekos-mekos lang natin. Then, hayaan din po nating medyo matuyo yung ating chicken biryani sauce kasi dapat po hindi siya masyado masabaw. Then, nilagyan ko lang siya ng sili para may konting sip at medyo mabango na rin. Pero sa oras na yan, napakabango na po ng halimuyak ng ating chicken biryani. Ganyan. At pagkatapos niyan, set aside lang natin yun. Magpapakulo tayo ng tubig. Yan, nilagyan ko lang siya ng cinnamon at saka ng cardamom para sa ating kanin. So, ito po yung basmati rice na ibabad ko na siya ng 30 minutes. So, kapag gumulo na yung tubig na yon, pwede na po natin ito ilagay na basmati rice. Ayan. At pagkatapos niyan, lulutuin lang po natin yan ang bahagya. Hindi po yan dapat lutong-luto. So, parang mga half-cook lang, ganyan. At kapag naihalo na natin yan dyan, tatakpan lang natin. At kapag gumulo na siya yung unang kulo, konting halo lang, then, wag po hayaan na talagang maluto yung kanin, yung basmati rice natin. Parang inin-inin lang. Then after that, i-drain natin yung bigas. Ayan. So kapag na-drain na natin yan, i-layer natin siya sa malinis na kaldero. Pwede rin sa padumi, charot. At yan, kapag na-layer na natin yan, yung sinaing natin, hahatiin mo lang yan sa 2. At pagkatapos, ilalagay na natin yung chicken biryani natin dyan on top of that rice. Charot, di ba? Ayan, i-layer mo lang yan dyan. Yan, parang itatoppings mo yung manok at saka lalagyan mo siya ng konting sauce dyan sa ating biryani at basmati rice. Ayan, lagyan natin konting mga sabaw-sabaw para kasi kailangan natin makulay. Kailangan ang biryani is kulay yellow. At kapag naubos mo na yung manok at saka yung sauce, saka mo palang idalagay yung sobra na basmati rice na sinalang natin kanina. Yan yung itatoppings mo dyan sa pinakamanok. I-layer mo nga parang ganyan. After that, bahagya lang yung apoy niyan, parang pang-inin-inin. So, nasa low heat lang yan. Pang-inin-inin lang po kasi nga malapit na siyang maluto yung kanin natin. At pagkatapos takpan lang po at sinambahagya para mainin nga siya. Then, lagyan natin siya ng mint leaves para medyo mabango-bango talagang halingbuyak ng ating biryani rice. So, sa oras na yan, na po siya, luto na. So, dahan-dahan na po natin siyang hahaluin. Yan. Imimix natin yan. Dahan-dahan lang po para hindi mawarak yung mga manok. Charot. Ayan. Then, kapag na well-combine na silang lahat, na ilabas mo na yung kulay na nararapat na kulay ng biryani kasi ang biryani ay dapat kulay yellow siya. So, tingnan kapag nahalo-halo mo na yan, hayaan mo na siya na mainin ulit. Dahil mas masarap siya yung parang kumakatas-katas na talaga yan, parang ma-absorb na. So, ganyan, dapat ganyan na siya. Ma-absorb na lahat ng kanin yung consistency ng ating chicken biryani. So, magpi-plating na po tayo dahil kakain ng mga bossing. Ayan. Magpi-plating na tayo. Ipi-plating natin ang biryani chicken dahil kakain na sila. At ngayon, kapag pagkatapos natin mag-plating, gagawa rin, ayan, luto na po ang ating chicken biryani. Ngayon, gagawa tayo ng chicken sauce, biryani chicken sauce. So, gumamit ako ng isang yogurt at ng isang pipino. Gayatin lang natin siya ng maliliit, ganyan. At pagkatapos kapag nagayat natin, ilagay natin yan sa may yogurt at kailangan din po natin ng mint leaves.
So, ang mint leaves, kaliyatan din natin sila maliliit. Ayan, ganyan. Ilagay natin yan dyan. Pagkatapos, lagyan din natin siya ng asin. Timplahan nyo ng asin at pinigaan po na siya ng lemon at ng garlic paste. Ayan. Then, mekos-mekos mo lang yan, ating yogurt sauce. Pagkatapos, tapos na. Ayan. Yan na po ang kalalabasan niya. So, ready na ang ating chicken biryani with yogurt sauce. Oh, ba? Pangmalakasan. Paborito nila yan eh. So, ito na ang ating exciting part. Titikman na natin bago natin ihatid sa mga camel. So, ang chicken, ididip mo lang yan sa yogurt sauce. Oh, diba? Sarap. So, nakakalimutan na naman natin mag-diet. Bukas na lang tayo mag-diet, ganon. Diba? Ang sarap. Ito na rin ang isa kong paborito dito sa mga Arabic food, ang chicken biryani. So, ayan, sana po nagustuhan nyo ang easiest way ng aking biryani, chicken biryani. Sana po nagustuhan nyo at matikman nyo rin. Try nyo din yan, mga kababayan. O, diba? Ang sarap. Panalo. Kainan nga.